Sa eksenang ito, namangha ang mga komentarista habang pinapanood nila ang hindi inaasahang takbo ng laban sa boxing sa pagitan ni Yuto Takeda, ang junior welterweight champion, at ng kanyang kalaban na si Yu. Kahit kilala sa kanyang husay si Takeda, si Yu ang nangibabaw sa laban gamit ang kanyang pambihirang bilis ng reaksyon at lakas. Pinapakita kay Takeda ang isang tunay na talento na nagdulot ng hindi makapaniwala ang mga manonood at komentarista. Napansin ng mga komentarista ang hindi inaasahang nature ng laban. Ikinumpara ito sa isang salamin kung saan ang isang panig ay malinaw na mas mahusay kaysa sa kabila. Nagulat at desperado, pinag-isipan ni Yuto ang susunod niyang gagawin. Iniisip niya ang isang peking galaw para makuha ulit ang kalamangan. Pero, inaasahan na pala ito ni Yu at nauna siyang makasuntok, na ikinagulat ni Yuto at nawalan siya ng pag-asa na makabawi. Si Yuto na nasa mahirap na sitwasyon, umaasa na makakontra sa di matigil na opensa ng kanyang kalaban na si Yu. Nagpasya si Yuto na itaas ang kanyang depensa sa pag-asang makapagprotekta sa sarili at posibleng makahanap ng pagkakataon para gumanti. Subalit, matalino si Yu sa pagpuntirya naman sa katawan ni Yuto, nalusutan ang kanyang pag-iingat at ipinagpatuloy ang walang humpay na pag-atake. At habang tinatanggap ni Yuto ang bawat suntok, napagtanto niya ang kawalan ng saysay ng kanyang kasalukuyang estratehiya. Desperado, pinag-iisipan niya ang kanyang susunod na hakbang, na kung hindi magbabago ang sitwasyon, patuloy lang siyang matatamaan hanggang sa matapos ang laban. Mula sa gilid, mataman na nanonood si Coach Misaki. Sa isip-isip ay hinahamon si Yuto na kayanin ang pagsubok. Tahimik na nangako si Misaki na kung malampasan ni Yuto ang pagsubok na ito, siya ay magbibigay ng kinakailangang gabay para mabago ang agos ng laban. At habang natatapos ang unang round at bumalik si Yuto sa kanilang corner, at ang komentarista ay sinasabing ito ang pinakamalupit na round para kay Yuto. Si Coach Misaki, na nakakita ng pangangailangan para sa agarang aksyon, ay sumigaw kay Yuto na bumawi at magpakatatag na isang mahalagang interbensyon. Inamin ni Yuto ang kanyang pagkamangha sa lakas ni Yu at ang kanyang pag-aalinlangan sa kung ano ang susunod niyang gagawin na nagpapakita ng kanyang kahinaan. Tugon ni Coach Misaki ay isang halo ng pagkilala at inspirasyon. Kinilala niya ang lakas ni Yu, ngunit binigyang diin ang kahalagahan ng paghanap ng natatanging paraan para kontrahin ito. Ipinahayag ni Misaki na palaging may kahinaan na mapagsasamantalahan, kahit sa pinakamalakas na kalaban, at naniniwala siya na si Yuto ay may natatanging kakayahang samantalahin ito. Layunin ng kanyang mga salita na muling sindihan ang diwa ng pakikipaglaban ni Yuto sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na mayroon siyang hindi pa natutuklasang bentaha. Samantala, sa kabilang corner, ang usapan ay lumipat kay Ki at Yu na nagmumuni-muni sa unang round. Kinilala ni Yu ang lakas ni Yuto, ngunit gumawa siya ng mahiwagang paghahambing sa lightweight division na nagpapahiwatig ng masalimuot na pananaw sa kakayahan ng kanyang kalaban at ang mga hamong naghihintay. Nagkomento si Ki sa katatagan ni Yuto Takeda na may ngiti, nagmumungkahi na si Yuto ay yung tipo ng mandirigma na lalong tumitibay sa bawat hamong kanyang kinakaharap, parang tipikal na bayani mula sa isang sports manga. Ang pananaw na ito ay nagpapahiwatig sa potensyal ni Yuto na magbigay sorpresa sa kanyang kalabang si Yu, na kinilala ang obserbasyon ni Ki na may pag-iingat. Alam na ang pagmamaliit kay Yuto ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang kahihinatnan. At ang eksena ay lumipat sa mga komentarista, kung saan tinanong si Bob tungkol sa kanyang palagay sa tsansa ni Yuto na makabawi sa susunod na round matapos ang matinding pagkatalo sa unang round. Ipinaabot ni Bob ang kanyang tiwala sa kakayahan ni Yuto bilang isang malakas na boksingero, na nagmumungkahi na ang mahirap na unang round ay hindi sapat para masira ang kanyang spirit. Naniniwala siya na mayroong estratehikong plano si Yuto para sa ikalawang round, na nagpapahiwatig na malayo pa ang laban sa pagtatapos at maaaring saksihan ng madla ang kahangahangang pagbabalik. At nang magsimula na nga ang ikalawang round, si Yuto Takeda, puno ng determinasyon, ay agad na nagtangka ng suntok sa kanyang kalaban na si Yu. Gayunpaman, si Yu, na nagpapakita ng mas mataas na bilis, ay naunang makasuntok rito, na direktang tumama sa mukha ni Yuto. Ngunit sa kabila ng pagkakatama, hindi nagpatinag si Yuto, patuloy siyang umatake kay Yu sa pamamagitan ng sunod-sunod na suntok, tumatangging madaling magapi. At ang eksena ay lumilipat sa isang mahalagang sandali sa sulok ni Yuto bago magsimula ang ikalawang round. Pinayuhan siya ni Coach Misaki na makipagpalitan ng suntok kay Yu, gamitin ang kanyang natural na estilo sa paglaban.
Sa una, nagtaka si Yuto sa simplisidad ng estratehiya, ngunit nakinig siya habang binibigyang diin ni Coach Misaki ang kahalagahan ng pagtitiwala sa kanyang mga lakas at hindi pagpapaapekto sa kapangyarihan ng kalaban. Tumutok sa kung ano at saan ka magaling at alalahanin ang iyong pagsasanay. Alalahanin mo kung sino ka, na iginiit ni Misaki, na nagbibigay ng pakiramdam ng pagkakakilanlan at layunin kay Yuto. Pinalakas ng loob ng mga salita ng kanyang coach, muling kinumpirma ni Yuto ang kanyang determinasyon sa ring. Sumangayon ito sa tunay niyang estilo. At ang kailangan niya lang gawin ay ang kanyang parating ginagawa kung saan siya magaling, iniisip niya sa sarili habang walang tigil na ipinagpapatuloy ang laban, ipinakikita ang kanyang katatagan at ang estratehikong pagbabago upang yakapin ang kanyang likas na lakas, nagtatakda ng isang dinamiko at puno ng pag-asang tono para sa nagpapatuloy na laban. At sa mga sandaling ito ng laban, ang mga komentarista ay nabighani sa ipinakitang matinding determinasyon at katapangan ni Yuto Takeda. Kahit na kasing dami ng kanyang suntok ang kanyang natatanggap, hindi natitinag ang espiritu ni Yuto na nagpapahanga sa lahat sa kanyang katatagan. Pinaghahandaan niya ang kanyang sarili sa isipan, tinatanggap na hindi maiiwasan ang pagtanggap ng maraming suntok, ngunit nananatili siyang matatag sa kanyang desisyon na ipagpatuloy ang laban hanggat siya ay nakatayo sa gilid. Pinagmamasdan ni Coach Misaki ang nagaganap na labanan na may estratehikong mata, napapansin na si Yu, ang matinding kalaban ni Yuto, ay unti-unting napapaatras na, natutulak pabalik ng unti-unti. Ang pagbabagong ito ay nagpapahiwatig ng isang punto ng pagbabago sa laban, na binibigyang diin ang pagiging epektibo ni Yuto sa pagpapatupad ng payo ng kanyang coach at paggamit sa kanyang mga lakas. Si Ki, na saksi sa laban, ay kinikilala ang estratehiya ni Yuto na may ngiti na sinasabi na ang ganitong direkta at harapang paraan ay katangian talaga ni Yuto. Samantala nag-isip naman ang komentarista tungkol sa laban na nagbibigay liwanag sa isang mahalagang pananaw. Si Yu, ang boksingero ni Ki, ay hindi pa seryosong nakikipaglaban kay Yuto Takeda. Ayon sa komentarista, hindi pa ipinapakita ni Yu ang tunay na lawak ng kanyang lakas, na nagpapahiwatig na isang mahalagang pagbabago sa laban ang nalalapit. Si Yuto, sa kalagitnaan ng laban, ay nakaramdam na may kakaiba nang mapansin niyang pinalalayo ni Yu ang distansya sa pagitan nila. Nagulat si Yuto sa pagbabagong ito, at bago pa man niya magawang bawasan ang agwat, si Yu ay biglang umatake ng 3 sunod-sunod na suntok. Si Yuto, nagulat at na-overwhelm, ay napagtanto ang hirap ng paglapit sa depensa ni Yu. Ang biglaang pagtaas ng agresyon ni Yu at ang estratehikong pagbabago sa distansya ay nagpapakita ng taktikal na kahusayan ni Yu na nag-iiwan kay Yuto na nahihirapang maghanap ng paraan upang epektibong makalapit. At habang tumitindi ang laban, masaya at kumpiyansa si Ki na pinapanood ang pagbabago ng momentum. At sa kabilang banda naman, si Coach Misaki ay nagpahayag ng pag-aalala. Kinikilala ang panganib na kinakaharap ni Yuto habang nahihirapan siyang bawasan ang agwat kay Yu at panatilihin ang kanyang depensa. Si Yuto, na lalong nag-aalala, ay lalong napagtanto na wala siyang laban kay Yu. Subalit agad naman sinamantala din Yu ang kahinaang ito, at umatake ng malakas na suntok na ikinagulat Yuto, at nagdulot sa kanya na mapaluhod sa ring. At agad naman opisyal na idineklara ng referee na si Yuto ay bumagsak muli, na nagmamarka ng isang mahalagang sandali sa laban. Samantala, si Ki na nanonood mula sa sulok na may ngiti, mapanuksong nagsabi na ang tunay na pagsubok para kay Yuto ay nagsisimula pa lang, na nagpapahiwatig na ang pagpapakita ng lakas ni Yu ay paunang yugto lamang sa mas malaking pagsubok. Samantala, ang reaksyon mula sa mga audience ay halo ng excitement at pag-aalala na may sigawan na nagpapakita ng nadagdagang tensyon bawat minuto sa laban. At sa mga manonood naman, partikular na si Yamaguchi, na isa doon ay labis na nag-aalala para kay Yuto. Nagsisimula ang eksena sa isang mapagnilay-nilay na obserbasyon na habang ang mga nobela, cartoons, at pelikula ay madalas na ginagawang kaakit-akit ang pagsisikap bilang isang bagay na masigasig at dinamiko upang mahuli ang interes ng audience, ang realidad ng tunay na pagpupunyagi ay nagsasangkot ng pagtitiis sa araw-araw na hirap, sakit, at kalungkutan na kasama sa paghahangad ng kadakilaan. At ang eksena ay lumilipat kay Coach Misaki sa nakaraan, na tumitingin sa labas ng bintana ng gym, pinapanood ang mga estudyanteng nasisiyahan sa kumpanya ng bawat isa, na bumubuo ng isang malinaw na kaibahan sa mag-isa at mahigpit na landas ng isang atleta na si Yuto. At habang sa loob ng gym,
si Yuto ay nanatiling nakatuon sa kanyang masidhing rehimen ng pagsasanay, ginagawa ang tunay na pagsisikap sa kabila ng mga maliwanag na sakripisyo. Pagkatapos makumpleto ang kanyang mga set ng pagsasanay, nagbahagi si Yuto at Coach Misaki ng sandali ng tahimik na pagmuni-muni. Mukhang nag-iisip si Coach Misaki na talakayin ang mas malalim na aspeto ng boxing kay Yuto, ngunit nagpa siyang huwag na lang, marahil ay kinikilala ang pangangailangan para kay Yuto na mamuhay ng normal bilang isang estudyante. Subalit inuutusan na lang niya si Yuto na magpahinga pa ng 1 minuto bago ipagpatuloy ang kanilang sesyon ng pagsasanay. At bumabalik sa kasalukuyang sandali ng laban sa boxing, masigasig na idineklara ng mga komentarista na si Yuto Takeda ay napaluhod sa suntok ni Yu, na sa wakas ay ipinakita na ang kanyang tunay na galing sa ring. Ang epekto ng suntok ay nag-iwan kay Yuto na nakadukmo sa sakit. Nagtatanong ang mga komentarista kung makakabangon pa ba siya, lalo na matapos tumanggap ng ganong kalakas na suntok. Samantala mula sa sulok, si Coach Misaki ay nanonood na may matinding pag-aalala. Ang kanyang pagkabalisa ay halata habang pinapanood niya si Yuto. Sa gitna ng sakit, si Yuto ay lumalaban para makahinga muli ng maayos, determinadong magpatuloy sa kabila ng napakalaking pisikal na hirap. Si Yamaguchi, na saksi sa eksena, ay puno rin ng pag-aalala para sa kanyang kaibigan, binibigyang diin ang emosyonal na lalim at ang mga ugnayan ng pagkakaibigan na nagdaragdag ng isa pang antas ng tensyon sa laban. Subalit sa himala, si Yuto ay nakahanap ng lakas para tumayo muli, at nagulat ang lahat ng nanonood. At ang mga komentarista din ay nagpahayag ng eksena na may excitement na sinasabing si Yuto ay nakatayo na muli. Gayunpaman, hindi pa tapos ang hamon. Nakatayo sa harap niya ngayon si Yu, na inilarawan bilang ang pinakamatinding kalaban, na nagpapahiwatig na ang laban ay lalong magiging mahirap para kay Yuto. Samantala si Yuto Takeda, sa kabila ng mga pagsubok, ay kumapit sa pag-asa at nag-isip ng estratehiya sa sandaling iyon, determinadong baguhin ang takbo ng laban. Inihanda niya ang kanyang sarili na harapin ang mga jab ni Yu, kinikilala na hindi posible na iwasan ang mga ito ng lubusan. Sa halip, napagdesisyonan niyang tanggapin ang mga ito ng direkta bilang paraan para mabawasan ang distansya sa pagitan nila, na nagpapakita ng kanyang katatagan at taktikal na pag-iisip. Nang senyasan ng referee ang pagpapatuloy ng laban, si Yuto, na may di matitinag na pokus, ay umusad patungo kay Yu, tinatanggap ang mga suntok, ngunit patuloy na lumalapit. Kahit na madali para kay Yu na iwasan ang tangkang suntok ni Yuto, hindi siya nagpatinag at patuloy na sumulong, nagpapakita ng diwa ng isang determinadong mandirigma. Ang mga komentarista, na pinapanood ito, ay nagpahayag ng kanilang pagkamangha sa mabilis na pag-recover ni Yuto at sa kanyang kakayahang mabawasan ang agwat ng may bilis, binibigyang diin ang kahangahangang katangian ng kanyang pagbabalik. Namangha sila kung paano si Yuto, ilang sandali lamang matapos na mapaluhod, ay nakakagawa na ngayon ng malaking pag-usad laban kay Yu, na nagpapakita ng pambihirang katatagan at diwa ng pakikipaglaban. At sa sandaling ito ng laban, pinapanood naman ni Ki mula sa sulok, nakangiti, habang si Yuto ay nahihirapan na lumapit kay Yu. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, napapansin ni Yuto na lalo lamang lumalayo si Yu, ginagawang mas mahirap para sa kanya na ikonekta ang kanyang mga atake. Habang naghahanda si Yu para sa isa pang pag-atake, pinag-iisipan ni Yuto ang kanyang susunod na hakbang. Napagtanto niyang ang simpleng pagdepensa o pag-atras ay hindi hahantong sa tagumpay. Sa pagharap sa isang mapagpasyang sandali, pinili ni Yuto na hindi tumakbo palayo, na nauunawaan na ang kanyang tanging pagkakataon na mabawasan ang distansya ay sa pamamagitan ng direktang pagharap sa hamon. At sa isang dramatikong pagliko, habang inilunsad ni Yu ang kanyang suntok, nagawang iwasan ito ni Yuto sa pamamagitan ng isang mabilis na pagkilos, tumatanggap lamang ng maliit na hiwa sa kanyang mukha. Ikinagulat ito kapwa ni Coach Misaki at Ki, nakapansin-pansing humanga sa matapang na diskarte ni Yuto. Sinubukan ni Yuto ang isang kontra-atake, ngunit madali itong naiwasan Yu, na pinapanatili ang tensyon ng laban. Si Ki, na humanga sa matapang na estratehiya ni Yuto, kinilala ang kasanayan at katapangan na kinakailangan para kay Yuto na gumawa ng ganitong galaw. Pinuri niya ang kakayahan ni Yuto na guluhin ang tiyempo at layunin Yu sa pamamagitan ng isang pagsabog na dash, na inihahalin tulad ang pagsugod sa isang toro. At habang tumitindi ang laban, nanonood si Ki na may ngiti. Hinikayat sa isip niya si Yuto na ipagpatuloy ang paglaban hanggang sa huli, anuman ang kahinatnan. Samantala binigyang diin naman ng mga komentarista ang agresibong estratehiya ni Yuto,
na pinapansin ang kanyang determinasyon na hindi hayaang makalayo si Yu sa kanyang saklaw. Itinuro nila na ang laban ay umabot na sa kalagitnaan ng ikalawang round, at binigyang diin ang natatanging kakayahan ni Yuto na walang tigil na habulin si Yu, isang bagay na hindi pa nagagawa ng ibang boksingero laban kay Yu. Pinarangalan si Yuto bilang pinakamahusay sa infighting, ipinapakita ang kanyang kasanayan at katatagan sa ring. Gayunpaman, nagpahayag din ang mga komentarista ng pag-aalala sa kondisyon ni Yuto, napansin na ang patuloy na palitan ng mga suntok ay nagdudulot ng epekto sa kanya. Tinanong nila kung gaano katagal pa kayang mapanatili ni Yuto ang antas ng matinding labanan, lalo na't kapansin-pansin na ang pag-ipon ng pinsala sa loob. Kinikilala ni Yuto ang malupit na realidad ng kanyang sitwasyon. Napagtanto niyang masyado na siyang maraming natanggap na suntok, at ang kanyang katawan ay nagsisimula ng magpakita ng mga senyales ng pagkapagod. Sa kabila ng lumalaking kahirapan, hinimok ni Yuto ang kanyang sarili na patuloy na kumilos, na nauunawaan na ang anumang sandali ng kahinaan ay maaaring magtapos sa kanya sa labang ito. Si Yuto ay nagtangkang lumapit kay Yu, na nagpupumilit na gumalaw ng mas mabilis sa kabila ng mga panganib. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay sinagot ng isang malupit na pagsubok, habang si Yu ay nakapuntos ng isang malakas na suntok sa katawan, at sinundan pa ng isang mabilis at direktang suntok sa mukha ni Yuto. Ang epekto ay makabuluhan, na nagpapadala kay Yuto sa pagbagsak sa muling pagkakataon, na isang sandali na idineklara ng mga komentarista na may bigat, na binabanggit ang nakikitang pinsala na naidulot nito. Mula sa sulok, si Coach Misaki ay nanonood na may matinding pag-aalala. Ang kanyang pagkabahala para kay Yuto ay maliwanag. Mahigpit niyang hawak ang tuwalya, isang simbolo ng kanyang kahandaan na makialam kung kinakailangan. Tinatawag ang pangalan ni Yuto sa isang halo ng suporta, pagkabahala. At habang binibilangan ng referee si Yuto na nakahiga sa ring, ipinahayag ni Coach Misaki ang pagdududa tungkol sa kakayahan ni Yuto na bumangon pa muli, na sumasalamin sa kabigatan ng sitwasyon. At sa bingit ng pagkatalo, na nakahiga sa ring dahil sa matinding tama, kumapit si Yuto sa kanyang determinasyon. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang bumangon, hinimok ng malalim na pangangailangan na ipakita ang kanyang katatagan, at ang tunay na lawak ng kanyang espiritu sa harap ng napakalaking pagsubok, habang pinapanood ni Coach Misaki na may mabigat na puso, puno ng pag-aalala, at si Ki ay nakangiti ng pag-apruba. Sinikap ni Yuto na gamitin ang bawat lakas ng kanyang kalooban para tumayo. Kahit na tila halos walang malay, inuulit ng kanyang panloob na boses ang isang sinaunang kasabihan, kung may kagustuhan, may paraan. Nasaksihan ng mga komentarista ang sandaling ito ng may paghanga, binabanggit ang hindi kapani-paniwalang determinasyon ni Yuto na makatayo muli. Pinagnilayan nila ang kanyang kasaysayan ng paggawa ng hindi inaasahang mga pagbabalik, binibigyang diin ang kanyang hindi pangkaraniwang kakayahang bumangon matapos paulit-ulit na matalo. Gayunpaman, kinikilala din nila ang nakakatakot na hamon na kinakaharap ni Yuto laban sa isang kalaban na tila hindi matatalo sa pagkakataong ito. At habang nagpapatuloy ang laban, ipinahayag ng referee ang kanyang pag-aalala sa kalagayan ni Yuto. Hindi siya sigurado kung ito ay ganap na may malay at alam ang kanyang ginagawa. Subalit na pagdesisyonan niyang masusing bantayan si Yuto, na nagpapakita ng seryosong kalagayan ni Yuto, ang responsibilidad ng referee na tiyakin ang kaligtasan ng mandirigma. At habang muling nagsisimula ang laban kasabay ng sigawan ng mga manonood, ang focus ay lumipat kay Yamaguchi, na nanonood na may malalim na pag-aalala para sa kanyang kaibigan. Sinasalamin ni Yamaguchi ang malalim na epekto ni Yuto sa kanyang buhay. Iniisip niya kung ang walang tigil na pagsusumikap ni Yuto sa pagkapanalo ay hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para rin magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa iba, kasama na si Yamaguchi. Pinasalamatan niya si Yuto sa pagpapakita sa kanya ng isang bagong mundo at sa pagtulong sa kanya sa pinakamahirap na panahon na humantong sa makabuluhang personal na tagumpay tulad ng pagbubukas ng kanyang sariling tindahan at ang pagpapagamot sa alkoholismo ng kanyang ina. Ang panloob na monologo ni Yamaguchi ay nagpapakita ng isang halo ng pasasalamat at pag-aalala. Nais niyang malaman ni Yuto na sapat na ang kanyang nagawa at okay lang na ihinto ang paglaban ng mabigat. Ipinahihiwatig niya na mas mahalaga ang kalusugan ni Yuto kaysa patunayan ang anumang bagay pa sa ring, na nagmumungkahi na tanggapin na sumuko kapag naging masyado ng mapanganib. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.